Lahat ng nasa kumpanya ko ay mga top beauty. Pero ako, may bihira akong takot sa mga babae. Tapos na. Ang milk tea mo galing kay Ziwen. Dati, isa-isang sumusugod ang mga babaeng katrabaho para habulin ako. Sobrang hirap na ako. Ang mahalaga, ginawa iyon ng babaeng boss para makuha ako. Ngayong gabi, tapusin mo na ang mga ito. Tuwing gabi, kung ano-ano ang dahilan niya para pilitin akong mag-overtime hanggang madaling araw. Sa daan pa uwi ko ngayon. Naintindihan ko na sa wakas. Patay na ba ako o hindi pa? Ting, binabati kita, host. Nabigkis na ang sistema ng pamamahala sa katapusan ng mundo. Pumili po kayo ng inyong itatakbo. Sistema ng pamamahala sa katapusan ng mundo. Nasa ibang mundo na ako. Wala na akong oras para isipin kung ano ang nangyari. Kailangan munang kumalma. Pumili ka na lang ng isa na pamilyar ka. Kung ganoon, restaurant. Ang dati kong hanap buhay. Ting, binabati kita, nakabigkis mo na ang restaurant ng katapusan ng mundo. Nilalaman ng negosyo. Malapit ka nang ilipat sa mundong akma sa'yo sa katapusan ng mundo. Nawa ay umunlad ang negosyo mo. Yeah. Talagang katapusan na ng mundo. Ting, pakikuha ang iyong malaking panimulang regalo. Hindi ba ito yung pwesto ng inihaw na kamote noong kakasimula ko pa lang? Ting, paalala ng sistema, ang host ay nasa loob ng ligtas na hadlang. Protektado ng sistema. Ganap na hindi tatablan ng pinsala ng katapusan ng mundo. Pangalanan mo ang restaurant mo. Zong Canting na lang. Ting, na-unlock ang bagong misyon, kumpletuhin ang 10 order sa loob ng 24 oras. Gantimpala, 20 puntos at ma-unlock ang opisyal na panel ng negosyo. Kahit hindi ko alam kung para saan ang mga puntos. Pero siguradong mas marami, mas maganda. Pag-isipan ko kung paano ko ito gagawin. Subukan muna natin ang makina. Yenan, makapalang keso, masarap din. Busog na ako. Sige, simulan na. Kayo na lang. Ang bango, ano to? Tig-4 na orange coins ang isa. Gusto mo bang tikman? Totoong patatas talaga. 10 taon na. 10 taon na akong hindi nakakain ng tunay na pagkain. Mukhang dumating na nga ang katapusan ng mundo. 10 taon. Mukhang kumupas ng kaunti ang berde. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Nakakabawas ng 1% ng lason ang inihaw na patatas. Hindi ako nananaginip, di ba? Hindi ito panaginip. Hindi pwede. Kailangan kong sabihin sa iba. Sa wakas, makakakain na ulit tayo ng mukhang normal na pagkain. Mukhang malapit nang matapos ang misyon ni Shaidan. Mas masarap ang inihaw na kamot kaysa sa inihaw na patatas. 2 barya lang ang dagdag presyo. Hindi ko alam kung ano ang lagay ng kabuhayan ng mga tao rito. Huminto sa unahan si Kapitan Chu. Suya, baka bitag ito ng mga mutated na halaman. Kapitan Chu, ako mismo ang sumubok niyan. Hindi ito ilusyon ng mga mutated na halaman. Kung hindi kayo naniniwala, subukan iyo mismo at malalaman nyo. Maligayang pagdating. Inihaw na patatas, 4 na barya. Inihaw na kamote, 6 na barya. Alin ang gusto mo? Unahin mo ang patatas. Totoo, patatas na patatas ang lasa. Talaga, totoong pagkain na pwedeng kainin. Isa ang sa akin. Bigyan mo rin ako ng isa. Ting, ang target ng negosyo ngayon ay 100. Naabot na ang puntos. Ting, binabati kita, host, natapos mo ang gawain. Gantimpala, 20. Pumasok na ang puntos sa account. Na-unlock na ang opisyal na management panel. Namamalikmata lang ba ako? Parang humina na ang berdeng aura mo. Tama ang nakita mo. Makakatulong ang inihaw na patatas na alisin ang kaunting lason sa katawan. Ano? Alam mo ba, ilang daang kristal ang halaga ng antidote injection? Ah! Suya, dali, tulungan mo si Boss Bay na itulak ang kariton. Dali, hindi na kailangang tumakas. Huwag kayong mag-alala, lahat. Sa restaurant ko, siguradong ligtas kayong kumain. Ako ang may ganap na kapangyarihan dito. Pakitignan niyo ang ikalawang tuntunin ng restaurant. Ang nakasulat dito ay, ang pagkain sa loob ng restaurant ay ganap na ligtas at walang lason. Ang mga bisitang kumakain sa loob ng saklaw ng restaurant na ito ay ganap na ligtas. Boss Bay, sino po ba kayo? Hindi, isa lang akong may-ari ng Zong Canting. Ano ang Zong Canting? Ang Zong Canting, ha? Iyon ang kainan sa bayan ko. Boss. Babalik muna kami sa lungsod. Ano ito? Buhay na mutant na halimaw. Kapag tumama sa shield, nagiging katumbas na sangkap. Aray, pagod na pagod ako. Maghapon akong nag-ihaw ng patatas. Kamote. Maaaring mag-upgrade ng mga gamit sa kusina ang host sa shop. Para maging automated ito. Buksan ang shop. Ang ganda.
Pag na-upgrade ang kahon ng pera, hindi lang coins ang makokolekta nito. Basta anumang itinuturing ng system na may halaga. Pwede nang ipanggastos. Kung gusto mong gumastos ang mga tao, kailangan munang may pera sila sa kamay. Ngayong automated na ang oven, may oras na akong mag-experiment ng mga bagong putahe. Bumili pa tayo ng mga sangkap. Ha? Bakit ang mahal? Lahat ng presyo ay doble ng totoong halaga. Iyan akala mo ako ang magpapaloko. Walang makakabudol sa akin kahit isang kusing. Lalabas ako para mag-farm. Kaya pala minamadali ng lahat ang pagbalik ng mga tao sa lungsod. Para makaiwas sa lumalaganap na berdeng aura sa gabi. Ano bang bagay to? Matagal na akong nakasakay pero wala pa rin akong nasasalubong. Mas mabuti pang mag-abang na lang dito para may dumating. Ay! Buti na lang, mamayang hapon may mutant na usbong ng kawayan pang kusang lalapit. Ha, ano yon na papalapit? First time kong makakita ng gustong mamatay ng ganito kaaktibo. Wala nang kahit katiting na bakanting espasyo. Kung kailangan, sa shop na lang ulit tayo maghanap. Bawasan na lang ang binibiling sangkap. Ang bigat naman nito. Kung alam ko lang, sinilip ko sana muna ang tent. Ang sirang bagay na to, kasing tigas ng slab ng bato. Sobrang tigas matulog, parang naghiwa-hiwalay ang mga buto ko. Mag-i-unlock ang tirahan habang nag-re-upgrade ang level ng restaurant. Sige, simulan na natin. Sikapin nating makalipat agad sa malaking villa na may kama. Target nating benta ngayon, 400 puntos. Sabi ko na nga ba, hindi dapat siya pinaniwalaan. Pinapunta pa tayo ng malayo ng walang saysay. Kung babalik tayo ngayon, malamang nakaalis na ang mga kawal na nagbebenta ng black cake. Tama. Sinasabi pa nilang may masarap na pagkain. Sa tingin ko, gutom ka na talaga at nawala sa sarili. Naghahalusinate ka na. Totoo lahat ng sinabi ko. Kahapon, totoong nakain ko yon dito. Nakikita kong maalaga kayong mga kapitbahay sa isa't isa. Kaya dinala ko kayong lahat dito ng may mabuting loob. Ang bango. Sobrang sakit na. Isang maliit lang na tipak ng taba. Naubos ko pa ang lahat ng points ko. Hindi pwede. Kailangang mapakinabangan ko ito ng husto. Para hindi masayang ang kahabag-habag kong points. Perpekto ang luto. Talagang masarap. 4 ang order. Isang pampaalis ng lason. Nakakaalis din ba ng lason? Totoo ba yan? Mas mura pa ito ng libo-libo kaysa sa opisyal na panlunas sa lason. Kaninang sinabi ka lang ni Suya, ayaw mo pa maniwala. Ngayon, bumalik ka na lang at tingnan mo. Hoy, gusto ko ng isang inihaw na patatas. Ako rin. Bigyan mo ako ng 2 kamote. Ilagay mo ang orange coin sa kahong ito. Kunin mo na lang ang sarili mo sa pugon. Pwedeng ipalit sa mga hiyas, produkto, at maging sa ilang hayop na may talento sa lupa, 30 piso hanggang 50 piso. Ang mga mutadong hayop, halaman, at iba pang bagay ay pwedeng ipalit din sa orange coins, 30 piso hanggang 50 piso. Hindi ba ako nagkamali ng basa? Pati mutadong halaman ay pwedeng ipalit. Totoo ang nakasulat dito sa itaas, boss. Lahat pwedeng ipalit. Ang saya naman, naubos ko lahat ng pera kahapon. Balak ko sanang maghanap ng maliit na bituin sa paligid. Hindi ko inakalang may bonus pala. Sa bukid, puro ganoong lasong gulay ang makikita. Mas madali pa kaysa maghanap ng dekalidad. Ang bango nito, boss. Ano ito? Mantika ng baboy ito. Isang order ng 80%. Boss, ireserba mo ako ng isang order. Lalabas muna ako para mamulot ng mga lasong gulay at kumita. Hindi na umaabot ang mga braso ko. Ito ang mga hiyas na nahanap ko lang kanina. Pwedeng gamit ang hiyas direktang pamili. Mga hiyas. Pwedeng ipalit sa orange coins sa exchange box ng mga produkto. Hindi lang hiyas. Mga metal na mutasyon. Mga hayop at halaman at iba pang bagay na may halaga. Lahat ay pwedeng ipalit sa coins. 9% ang coins. Automatikong kinikilala ng kahera ang halaga ng hiyas. Tamang-tamang conversion sa pamilihan. Ang tindahan ito ay eksaktong nagpepresyo batay sa laki ng hiyas. Ang galing naman. Kapag may nakita kayong hiyas, dito na kayo magpapalit. Ha, bakit pa ipapalit ang hiyas? Sabi na ng boss. Pati lasong gulay pwedeng ipalit sa coins. Bakit hindi na lang tayo sabay-sabay mangalap ng lasong gulay? Isama mo ako. Sasama rin ako. Ang sarap tingnan ng mantika ng baboy na ito. Bakit pa kakain ng kamote? Bilisan mo, mangalap na tayo ng lasong gulay at ipalit sa mantika ng baboy. Kapag gabi na, wala na tayong makukuha. May gustong magnakaw ng inihaw na kamote ang bisita. Pinalayas ko siya. Banalang interes ng restaurant, hindi ito pwedeng apakan. Sa lahat ng nasa saklaw ng operasyon ko. Sa lahat ng nasa saklaw ng pamamahala ko. May ganap akong kapangyarihang magpasya. Kung sino man ang magtatangkang mandaya, manginikil o kumuha ng gamit ng palihim. Diretso silang ilalagay sa blacklist ng restaurant.
Huwag na kayong magtatangkang bumili ng kahit ano sa akin. Ako hindi ako nagnakaw. Nakalimutan ko lang magbayad muna. Hindi yon sinasadya. Mas mabuti na yon. Huwag kang magpakatalino. Aalis na ako. Nakumpleto ang gawain sa araw na ito, bonus 40 points. Pumasok na ang bayad. Naubusan na lang ng 500 points para ma-upgrade bilang simpleng restaurant. Mukhang kailangan ko pang tumira dito ng ilang araw. Tignan natin kung ano ang nakuha natin mula sa kahon ng palitan ng gamit. Talong at pechay. Kumpleto rin ang sangkap na sitaw. Ang dami talagang sangkap. Bukas, maghanda tayo ng isang malaking putahe. Ay! Maghapon akong abala. Hindi na tayo lalabas para manghuli ngayon. Magpahinga tayo ng maayos ngayong gabi. Malapit nang magsimula ang curfew check. Bakit ka pa ikot-ikot ng ganyan? Gusto mo nang mamatay? Boss, may nakuha akong kakaibang balita. Anong balita? Bulong-bulong. Sa kanluran. Lanan. Kahit nakahapon pa tayo gumawa ng pork cracklings. Hindi naman ganoon karami ang nakuha nating mantika. Pero sa ulam na ito, hindi pwedeng kulang sa mantika. Dapat lumubog sa tubig ang gulay. Para lumabas ang lasa kapag nilaga. Sayang, konti lang ang points. Sapat lang para makabili ng kaunting karne ng baboy. Ang sarap talaga kapag free ang kamay mo. Malutong at presko sa bibig. Maalat na may anghang. Perpektong kapartner ng patatas. Hindi ako binigo. Noong isang gabi, pagod na pagod pa ako at abala ng kalahating araw. Mutant na mabangis na baboy. Ang karne ng baboy na nakuhan nyo ay tunay na karne ng baboy. Sa wakas, hindi na ako kailangang bumili ng mamahaling karne ng baboy sa mall. Hindi namin yan nakuha. Pinulot lang kaninang umaga. Hindi alam kung ano ang kumagat hanggang mamatay ito. Narinig ko kahapon kay Suya. Pwedeng magtanim dito ng mutant na halaman. Pwede bang ipagpalit ito? Ha? Siyempre. Ang dami naman. Paano namang hindi? Sobrang dami ng karne ng baboy, abot na ako hanggang sa malayong panahon. Halos sapat na. Braised pork na may vermicelli. Hango na. Ang bango, Kapitan Chu. Wala na akong pera. Ito ang gusto kong kainin. Huwag ka nang tumingin. Hindi mo naman yan kayang bilhin ngayon. Bilisan mo at maghukay ka na ng lasong gulay. Pagsanibin na lang natin at bumili ng isa. At ito pa naman ang paborito kong ulam. Lanan. Uway. Na. Sinasakop nila ang teritoryo sa silangang Tarangkahan. Ninanakaw nila ang mga mamahaling bagay. Lanan. Magandang lugar. Mula ngayon, ang lugar na ito ay sa Wild Wolfgang na. Bakit pwesto ito ni Boss Bay? Tama. Hindi kami manonood lang habang nangyayari ito. Bakit dahil dito? Sa tindahan ko. Hindi pwedeng may manggugulo. Ikaw na mukhang sosyal, bagay ka bang sumabay sa amin? Ganyan magsalita ang kuya. Hindi ba isa lang silang may kapangyarihan? Akala nila wala pa kaming nakikita. Ipatayo siya. Kung hindi, huwag kayong magtaka kung di ako magiging mahinahon. Ang yabang mo ha. Turuan nga natin siya ng leksyon. Para malaman niya kung sino. Ang tunay na may-ari rito. Oh. Hindi tinatanggap ng tindahang ito ang mga manggugulo. Isang regular na parokyano. Na-blacklist ka na ng may-ari ng shop. Kailangang magbayad ng 79,900 at 79 orange coins. Matatanggal lang ito kapag nabayaran ang multa. Sumugod kayo. Wasakin niyo ang shop niya. Agawin pabalik ang lahat. Kung hindi pa kayo tumatabi, gagawin ko kayong kapareho niyan. Gaya ng bakal na pamalo, tuluyan kayong maglalaho. Maghintay ka lang sa akin. Magkita tayo. Ayos. Sa wakas, may makakapatino na. Sa Wild Wolfgang. Buti na lang at may boss. Huwag kayong mag-alala lahat. Sa shop ko, walang makakapagapi sa inyo. Mamili lang kayo ng panatag. Ipalit na lang sa mga coin. Ding, natapos na ang task sa kita ngayong araw. Nasa account na ang gantimpalang 80 points. Ay, sapat na para mag-level up. Sapat na para mag-level up ang restaurant. Mahigit isang linggo nang nasa tent ang restaurant. Sa wakas, hindi na kami maghihirap. Ayos, sa wakas may disenteng maliit na shop na rin. Dahil may storefront na. Kailangan may iba naman tayong ilabas. Mas komportable pa rin matulog sa kama. Hindi na kailangang mabalot sa sleeping bag at magtiis. Nagsimula na ang bagong araw. Maghanda ng magtrabaho.
Ha? Ano ba ang nangyayari? Nasaan ang pwesto ni boss? Tingnan nyo. Zong Canting pa rin. Nakasabit pa rin sa bubong ang tatlong malalaking titik. Ang bango. Naamoy nyo ba? Ang sobrang bangong amoy. Maanghang at nakamanhid ng dila. Boss Bai, ang bahay na ito ay Zong Canting. Na-upgrade na. Mula ngayon, ito na ang maliit kong shop. Naglabas ang shop ng bagong malatang. Subukan ninyong tikman. Maaari kayong umupo rito at magpahinga. Inihaw na patatas at inihaw na kamot. Gaya pa rin ng dati. Pagkatapos magbayad, kunin ang mga item sa kahon ng palitan. Nakasaad na ang mga bagong pwedeng ipalit. Pwede ninyong tingnan mismo. Panghuli mga kaibigan. Maligayang pagdating sa Zong Canting. Ang ganda, lumalaki na ng lumalaki ang shop. Sana masarap ang mga pagkain. Grabe, mukhang napakasarap, di ba? Bakit ang bilis ninyo? Boss, ito. Magkano ang malatang? Boss. Hindi ba mauubos agad? Baka maubos na nila lahat. Huwag kayong mag-alala, ngayong umaga aabot kami ng 460 skewers. Sisiguraduhin naming may makakain ng lahat. Hindi nakakuha ng upuan. Kaya malaking kalderong ulam na lang ang bibilhin. Pampawi ng cravings na lang. Kapag kumita na ako at nakabalik, kakain ako ng busog na busog. Isang mangkok ng malatang. Hanggang dito na lang tayo ngayon. Sa oras na ito, apurahan. Kumakalat na. Sa labas ng lungsod, wala nang dapat tao. Kung lahat ay nahihilo na, paano sila papakainin? Bahala na, isiksik na lang at tapos. Huwag magutom hanggang mamatay. Naghihintay pa akong maningil. Ubo. Inihaw na kamot, 6 na orange coins ang isa. Nakain mo na ang 5. 30 orange coins. Hindi pa regular na oras ng negosyo. Dagdagan ng double ang service fee. Kabuang 60 orange coins. Wala kang tutol, di ba? Sa langit, orange coins din ba ang bayad? Anong langit? Ito ang restaurant na Zong Canting. Bakit berde ang mga mata mo? Kasi nagising ang aking kapangyarihan. Pagkatapos magising, ang mga bakas ng pagkasira sa katawan ay mawawala. At magiging berde ang mga mata. Kaya pala isa kang may kapangyarihan. Hindi ba kailangang bumalik sa lungsod ang mga may kapangyarihan sa gabi? Hindi. Nasa misyon lang kami talaga. Pero inatake kami. Dinukot ako. Hindi ako nakasamang bumalik sa pangunahing puwersa. Kagalang-galang na tagapagpaganap. Para linisin natin ang nasa labas ng hilagang pader. Mga delikadong mutant na halimaw. Hindi alam ng taong iyon kung gaano karami ang nilamon nito. May mga baluktot na baging sa likod nito. May mga sungay ng baka sa ulo nito. Parang sa baka rin ang mga paa nito. Tama. Pero tungkol sa usaping ito, huwag mo itong ipagsabi sa iba. Mahal na Diyos, kailangan mo talagang ilihim ito para sa amin. Ano? Baka paa at sungay. Nasaan ang halimaw na yan? Malayo ba yan dito? Gaano kalaki ito? Kaya ba itong hilahin pabalik ng isang tricycle? Nag-aalala ako sa mga nasa shopping center. Mahalang bentahan ng buto ng baka. Ito na ang kusang dumating sa pinto. Hahaha. Kahit hindi ko alam kung ang horned monster na yon. Kung darating ba siya. Pero kung pagkain ang ibibigay sa akin, darating pa rin ako. Dito ka lang tumayo. Hindi ka naman kakainin, di ba? Pag lumabas na ang mutant mamaya, manatili ka lang sa kinatatayuan mo. Hindi niya tayo maaabot. Matagal nang hindi na angahas lumapit ang mutant na ito. Baka naaalala nito ang protective shield. Kakaiba. Noon, ang mga mutant ay mabaliw kung umatake sa mga tao. Walang pakialam. Hahaha. Halika. Halika, hulihin mo ako. Sinasabing nasa safety zone. Ang mutant ay inaantas. Pero sabi ni Loke, ang mutant na ito ay sinaantas. Baka dahil masyadong malaki ang agwat ng antas. Naglaho na. Kayo nga ba talaga ang isang Diyos? Buto at karne ng baka. Dapat ito ang bahagi ng pakpak. Sandali. Bigas pala. Hahaha. Lanan. Hindi ito panaginip. Ang bango. Boss, ang galing ng tindahan mo. Gusto kong bumili ng ilang bagay na iuwi. Para matikman ng aming kapitan at ng iba. Ano ang gusto mong bilhin? Inihaw na kamot 12. Inihaw na ubeng kulay pula 12. 4 na order ng hot pot na gulay. At 10 stick bawat isa ng maanghang na tusok-tusok. Pwede bang i-take out?
Malaki ang order, pwede bang i-take out? Kasama ko na ang kahon ng take out. Nabenta na lahat ng lugaw na may bigas. Magkita na lang tayo sa susunod. Hoy, hindi ba ito ang mga tao ng team ng supply? May limitadong lugaw na may bigas ngayon. Pero ang bagal niyong dumating. Ubus na talaga. Kayo na naman ba, ang gulo naman nyo? Maaga ang bunot para sa duty sa Blackfield. Nabunot si Anggulo. Iniisip nila sa lungsod kung paano ayusin. Tingnan kung pwedeng may kapalit na tao sa duty sa Blackfield. Yung lugar na taniman ng butil. Mga sangkap ng itim na tinapay. Ang Black Iron Wet ay galing sa Blackfield. Sabi nila ay taniman. Pero sa totoo lang, buhay ang ipinapalit doon. Hindi karaniwang pananim ang itim na bakal na trigo sa Blackfield. Delikado ang pakikipagkalaban doon. At nangangagat pa. Kahit magpalit ng buong grupo, walang silbi. Kapag nakagat ka, may panlaban agad sa lason. Pampaalis ng lason na himala. Hindi na mababawi ang buhay. Nauna ng ilang buwan ang bunot para sa pagkakataong ito. Marami ang hindi pa handa. At sabi nga, yung dating batch na nakaduty. Halos kalahati ang hindi na nakabalik. Narinig ko mas malupit daw ang binagong Black Iron Wet. Mas mabagsik pa. May taong nagbubungkal sa lupa. Biglang nawala sa katinuan. Nanghahataw ng palakol kung saan-saan. Ganoon ba ang kapalit na katawan? Mahirap. Kapag nabunot ayon sa patakaran, kailangan talagang pumunta. Maliban na lang kung may papalit na tao. Pero sino ba ang gustong mamatay para sa iba? Anggulo. Boss. Natakot ako na baka ang ate ko na sining ay mamatay sa Blackfield. Ni Bangkay wala nang matira. Kaya pala nasa lugar ka lang pala. Hinahanap ka namin kahit saan pero hindi ka mahanap. Naku, muntik na akong mamatay sa takot. Sa totoo lang, wala na ring ibang magagawa si Anggulo ngayon. Boss Bay, may hihilingin sana ako sa inyo. Hayaan niyong magtago si Anggulo sa restaurant niyo. Kahit maging tumatakas na sundalo na siya. Walang mas mahalaga kaysa mabuhay. Hindi pwede, Kapitan Chu. Hindi ako pwedeng magtago. Kapag tumakas ako sa lungsod, basta-basta na lang may mapipiling tao ulit. Para palitan ako sa pagbubuwis ng buhay. At kung ako naman ang naging tumatakas na sundalo, hindi lang ang buong team ang madadamay. Baka pati. At saka, mapahamak pa ang restaurant ni Boss Bay. Makapagdala pa kami ng gulo. Hindi ako pwedeng umalis ng makasarili. Ilang araw pa ang duty. Hindi ibig sabihin na ngayon na lang ako susuko. Ikaw ang unang customer ng restaurant ko. Hindi kita pababayaan na mapahamak. Maniwala ka, kayo muna ngayong gabi ay umuwi ng ligtas sa lungsod. At magpahinga ng mabuti. Ako na ang bahala mag-isip ng paraan. Salamat sa inyo, Boss Bay. Salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Salamat po sa inyo. Maliban kay Luoke. Walang nagbaon o nag-uwi ng pagkain. Alam ni na Kapitan Chu at Suya. Nakakaalis ng lason ang pagkain ng restaurant. Pero hindi nila naisip na dalhin ang pagkain sa Blackfield. Mukhang tama nga. Sa lungsod, siguradong may mga patakaran. Tungkol sa mga bagay na pwedeng dalhin. Basta makaisip ng paraan. Na maipasok ang pagkain sa loob ng lungsod. Malulutas ang problema. Boss Bay, dinala ko ang mga kaibigan ko. Boss Bay, pasensya na sa istorbo, napakalit na. Gusto naming bumili ng ilang pagkain para maiuwi sa loob ng lungsod. Siyempre pwede. Pero sinabi ba sa inyo ni Luoke na doble ang presyo kapag hindi oras ng negosyo? Walang problema, doblehin na lang. Kay Luoke na lang sinilin ang bill. Sige, gaano karami ang kailangan nyo? 30 na inihaw na patatas. 20 na inihaw na kamote. 10 order ng ulam sa malaking kawali. 30 piraso bawat uri ng malatang. 20 kahon ng atsarang labanos. Kapitan, itong mga ito. Talaga bang pwedeng ipasok sa lungsod? Yung detektor sa tarangkahan ng lungsod ay sumusuri ng mutasyon, lason at maruming singaw. Ang pagkain ni Boss Bay. Sa tingin nyo may mutation ba? Batay sa alam ko sa detektor. Malamang papasa ang mga pagkain ito. Kung makapasa ang mga ito sa inspeksyon. Maliligtas na si Suya. Pasensya, matagal kayong naghintay. Itong takeaway box, libre ko na. Yung patatas sa kamay mo, libre ko rin. Salamat. Ang dilim na. Sarado na siguro ang tarangkahan ng lungsod. Paano na kayo makakapasok pabalik sa lungsod? Itong si Luoke, ang daldal talaga. Dapat sinabi ko na sa inyo noon pa. Hay. Hindi namin kailangang dumaan sa karaniwang tarangkahan ng lungsod. Boss Bay. Tungkol sa mga sinabi sa inyo ni Luoke. Sana mapanatiling nyo itong lihim. Huwag kayong mag-alala, hindi ako mahilig sa chismis. Pwede ko bang hilingin sa inyo ang isang pabor? Yung pagkain na banggit niyo kanina. Pwede bang makalusot sa tarangkahan ng lungsod? Pwede ba ninyong sabihin sa akin bukas ang resulta? Ding, gawain sa kita ngayong araw. Kapalit na gantimpala, 160. Naidagdag na ang mga punto sa account. Noon, may mga tao nang nagtangkang magsiksik ng mga handicraft sa exchange box.
Pero tinapon palabas. I-upgrade muna ang item comparison box. Palakihin ang saklaw ng pagkuha. Tapos palawakin pa ang tindahan. Masyado pang maliit ang tindahan ngayon. Sa pagluluto, pagbaon ng pagkain at pag-asikaso sa mga customer. Siksikan na lahat. Sobrang abala. Ding, na-upgrade na ang restaurant. Ang daily maintenance fee ay in-adjust sa 80 puntos. Mas komportable na ngayon. Ang mga pagkaing palihim na naipuslit pabalik nitong mga araw na ito, ay lahat nasa loob nito. Itago ninyo ng maigi, huwag hayaang may makakita. Kung nakakain, huwag tipirin. Makakaisip ako ng paraan kasama si Boss Bai. Na patuloy na magpapadala ng mga supply sa inyo. Pumila ng maayos at dumaan isa-isa sa detection gate. 87 ang nakalusot. Kaya pala, ang ate ko noon ay namatay sa ganitong impyernong lugar. Matagal na naming kinakain ang black cake. Kaya pala ito ang ginamit para gawin ito. Hahaha. Nakatitig lang sa Black Iron Wet. Maaaring makaapekto sa isip ng tao. Huwag kang tumitig ng matagal sa trigo. Night shift na lahat. Tumigil kayo agad. Magpalitan na tayo ng trabaho. Mag-ingat. Numero 86 at 87. Umatras agad. Delikado ang bukirin. Naku, ano na ang gagawin? Kailangan ko rin bang matulad sa ate ko? At mamatay dito. Hindi naman masyadong malala ang sugat mo, di ba? Kung buhay pa ang anak kong babae. Siguro kaidaran mo rin siya. Namatay siya mismo sa Blackfield. Hindi ko man lang siya nakita sa huling pagkakataon. Namatay din ang ate ko sa Blackfield. Yung panlaban sa lason, hindi ko alam. Kung ilang beses na itong pinalabnaw. Kahit iniksyon, wala ring silbi. Ganito rin ba kawalang pag-asa si ate noon? Nakita kong unti-unting kumalat ang lason. Kinain ang utak. Kinain ang puso. Tapos tahimik na lang na namatay. Ate, hintayin mo ako sandali, pwede ba? Ayokong mamatay pa. May silbi ang pagkain ni Boss Bai. Talagang epektibo. Kahapon lang, nakagat siya ng black vein. Bakit maayos pa rin siya ngayon? Kung tutuusin, dapat bumagsak na siya kagabi dahil sa lason. Ang weird. Boss Bai, narinig ko na nasugatan si Suya sa Blackfield. 3 araw na si Suya sa Blackfield. Hindi rin natin alam kung gaano pa karami ang pagkain. Sapat pa ba para makapagpawala ng lason? Ang balita tungkol sa Blackfield. Matagal nang kumakalat sa labas. Baka mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa inaakala natin. Impossible. 3 antas ng exposure. Wala pa ring mabisang panlaban sa lason. Paano pa siya mananatiling maayos? May mga tao nang nakaantabay sa kanya. Sa ngayon, normal ang lahat. Balutin mo ako ng 20 inihaw na kamote at 4 na malaking serving ng lutong ulam. Dapat mabilis. Kailangan ngayong araw makaisip tayo ng paraan para maipasok ito sa Blackfield. Hindi pwedeng pabayaan si Suya na mamatay sa paghihintay. Kaichu. Bilisan mo at maghanda ng isang kumot. Kapitan Chu, ako na lang ang maghatid. Magulo ang isip mo ngayon. Sobrang tense ka. Madaling mabuking. Kapag nasita ng mga bantay ng lungsod. Kumot lang naman ang dadalhin. Hindi naman tayo makikipagbasag ulo. Ako na ang bahala. Hayaan mo na. Kumilos ng palihim. Ipadala, magparehistro ng numero, tapos umalis agad. Huwag nang magsalita ng marami. Kapag nagtagal ka roon, mag-ingat ka at huwag magpahalata, gets mo? Suya, hindi mo pwede. Ayos lang. Wala na ang ate mo. Na. Kung pati ikaw ay hindi ko kayang protektahan. Paano ako haharap sa nanay mo? Para saan pa ang live stream? Maghatid ng kumot sa babaeng naglilingkod sa loob. Ilang ulit na lang at lalamig na. Baka ginawin siya. Bilang 87 ng serbisyo. Sige na, pwede nang umalis. Agad na mag-report. Airport mo kay Hijianzhang. Serbisyo man numero 87. Ang mga pamilya ang magpapadala ng mga supply papasok sa loob. Hijianzhang, 15 na lang, sektor 8, serbisyo man numero 7. Kahapon inatake sila ng Black Iron Wet. Kung normal lang, dapat laso na sila at patay na kagabi. Pero ngayong umaga, normal pa rin siyang pumasok sa trabaho. Sobrang hindi normal.
Suriin ng mabuti ang lahat kay number 87. Kahit kaunting bagay, huwag palampasin. Nandito lahat ang mga opisyal. Wala tayong pagkakataon. Sa tingin mo ba mapagkakatiwalaan ang nakasulat na antidote sa papel na ito? Hindi natin ito masisiguro ng lubos. Pero may lumabas na third level na lason. Walang makapangyarihang gamot na pampahina sa bisa nito. Pero si number 87 ay ligtas pa rin. Tapos nagpadala pa ulit ng mga pagkain ng pamilya. Halata namang hindi ito aksidente. Kunin ang sample ng dalawang pagkain na ito at itabi. Agad itong ipadala sa laboratorio para suriin. Bukas magpapadala ako ng tao para imbestigahan ang pinakailalim ng restaurant na yon. Sumunod kayo, mga opisyal. Ayusin ulit ang mga kumot. Ibalik ang pagkain sa ayos nito at ipadala kay number 87. Huwag magpadalos-dalos at mang-alarma. Hindi ko inasahan ganito kabilis pala itong naihatid. Huli na tayong dumating. Huwag ka nang tumakbo mamaya. Ang hirap hulihin ng halimaw na may malaking tiyan. Hindi ako susuko. Natukoy ng scanner na masyadong mabilis ang kasalukuyan ninyong takbo. Kayo ay lumabis sa bilis. Pati iina sa apocalypse na. Bawal pa rin ang speed limit, ano ka ba? Kung hindi lang noong 2 araw ang nakalipas. Na-i-upgrade sana namin ang 3 round lang at naging electric 3 round. Talagang tatakbo na sana kayo noon, ha? Natukoy ng scanner na may antas-i na mutasyon. At maaari itong ipalit sa 200 orange coins. Unlock ang bagong gardening plot. Buki rin. Ang isang 4x4 na lot ay kailangan ng 100 crane pens. Hindi na kaya bilhin ang mga binhi. Buti na lang may nahulog na ilang binhi sa pangingisda ngayon. Magtanim muna tayo at subukan. Hindi na kailangan. Ako na mismo ang gagawa. Maghintay na lang tayo ng 3 araw at aanihin na. Host, hindi sapat ang core ng halimaw na meron ka ngayon. Hindi pa bukas ang breeding area. Core. Baka tulad lang ito noong naghanap tayo ng hayop na yon kasama si Loke. Parang may isang high level na core. Mukhang kailangan pa ng mas maraming core para ma-unlock ang breeding area. Kapag na-trigger ang hidden achievement, mapapasok ng restaurant ang opisyal na field of view. Bilang gantimpala, isang beses na random draw sa selected card pool. Nagiging interesante na ito. Nakita na ng mga opisyal. Totoo ang lahat. Hindi ito ilusyon. Gusto ninyong dalhin siya rito, mga opisyal. Ako na mismo ang pupunta. Magtipon ng isang team ng city guards. Nga. Nakakapagod, ang dami talagang tao ngayong araw. Ayusin mo muna sandali sa kakamatulog. Host. May hindi pa nakuha na gantimpala, pakikuha agad. Anong gantimpala? Isang beses na random draw sa selected card pool ng system. Na-trigger ang kondisyon at pumasok ang restaurant sa opisyal na field of view. Parang may nakalimutan ako. Ito pala ang unang beses kong mag-draw ng gantimpala. Binabati ka namin sa pagkuha ng isang ganap na otomatikong service robot. Akyat. Mahal na boss, magandang araw po. Ako ay isang ganap na otomatikong service robot. Masaya akong maglingkod sa inyo. Ano ang kaya mo? Ito ay nakakaaliw na welcome robot. Sa pag-order ng pagkain, may room service din. Tumatanggap ng bayad. Marami rin itong gamit kasama ang paglilinis at iba pa. Hindi ko na maiguguhit pati kamay ng baboy. Buti na lang, hindi na ako mag-isa mula ngayon. Hinati ko pa nga para magamit ng 2 tao. Anong magandang ipangalan sa inyo? Tai Chui na lang. Nakaposisyon na si Tai Chui. Buong tapat na maglilingkod si Tai Chui sa boss buy. Sabi ko na, kapag hindi oras ng operasyon, doble ang presyo. Bakit parang isa-isa silang walang muwang? Mga tao pa talaga ito na dumating ngayong gabi. Mukhang umepekto ang opisyal na pahayag ng system. Sarado na ang restaurant. Kapag hindi oras ng operasyon, doble ang presyo. Lanan. Sa ambience ng restaurant na ito, mukhang hindi bababa ang presyo. Lalo pa at doble sa gabi. Magkano ang nalikom natin sa kabuuan? Kabuuan po, 4,000 orange coins. Ito ang halaga matapos ibawas ang mga pang-araw-araw na gastusin sa operasyon. Ito na ang lahat ng pwede naming magamit ngayon. Kahit 4,000 orange coins lang yan. Baka hindi pa rin sapat para mabuo ang mga kailangan naming supply. Pero mas lalong lumalala ang labanan sa timog na pader ng lungsod. Hindi natin kakayanin ang ganoong gastos. Hindi ko alam kung gaano karaming supply ang mabibili natin. Commander. Pagkatapos kumain, bayaran ang bill at kunin ito ng kusa. Maliit lang ang negosyo namin, kaya wala kaming pautang. 1, 2, 3, 4, bayad muna bago kunin. 5, bayad pagkatapos kumain. Mangyaring magbayad ng kusa. Maliit lang ang tindahan namin, kaya wala kaming pautang.
Tandaan, 1, 2, 3, 4 bayad muna bago kunin. 5 bayad pagkatapos kumain. Tumaas ang katumpakan ng neural reflex. Tandaan, 1, 2, 3, 4 bayad muna bago kunin. Boss, pwede na ba kaming bumili ngayon? Pwede. Pero ubos na ang malaking kalderong ulam at malaanghang na sabaw. Ubos na rin ang malamig na skewers ngayong gabi. Bukas na ulit, pagbukas ng tindahan, makakabili na kayo. May stock pa ang lahat ng natitirang at sarang ulam. Kukunin namin lahat. Hindi na kapagtataka, opisyal na. Talagang malakihan ang galaw. Ang grupo ninyo ang magdadala ng batch na ito ng supply. Bumalik agad sa lungsod para suportahan ang timog na pader. Tandaan ang dagdag na epekto ng bawat pagkain. Ipaalam sa pinuno ng aksyon sa timog na pader na si Qiang Wei. Hayaan siyang ipamahagi ang pagkain. Ang grupo ninyo ang pupunta sa quarantine zone ng Blackfield sa Hilaga. Siguraduhin niyong maibigay ang mga ito. Sa kamay ni Punong Inspector Hijian. Opo. Bukas na lang kami babalik. Ibig sabihin, makakabili na kami ng malaking kalderong ulam. At ng malaanghang na skewers. Ano po ang itatawag namin sa inyo? Bisita sa 10 oras ng gabi. Nalimutan kong magpakilala. Ako si Wei Zi. Ang pinakamataas na tagapagpatupad ng lungsod na ito. Boss Bay. Kung araw-araw kaming bibili ng pagkain sa inyo, maaari rin bang gamitin ang mga kristal? Saklaw ng mga kristal. Hindi lang ba ito para sa malalaki, katamtaman, at maliliit? Ordinaryong kristal. Ang ibig niyong sabihin ay isa pang anyo ng kristal. Ang may direktang core at ang tumatanggap na core. Parang binigyan ka na ng unan kapag antok ka. Kapag mayroon na akong direct core at receptive core, kakayanin ng umunlad ang sakahan ko. Siyempre pwede. Araw. Malaanghang. Ito ang dami ng binibili bawat araw. Nakikita rin ng tagapagpatupad ang laki ng tindahan namin. Binubuksan ko ang pinto para magnegosyo. Hindi pwedeng puro sa inyo lang ako maghahanda ng stock. At pababayaan ang karaniwang customer na umuwi ng walang dala. Tama po ba? Ang ibig sabihin ni Boss Bay ay, maaari akong magdagdag pa ng 1 oras pagkatapos ng araw-araw na operasyon para lang sa opisyal na transaksyon. Sa palagay ko, hindi ka rin naman sakop ng limitasyon sa tarangkahan ng lungsod. Sa ganitong paraan, hindi maaapektuhan ang araw-araw na operasyon. At mas madali ring kunin ang mga paninda ng sabay-sabay. Ayos, Boss Bay. Mabilis, susundin namin ang sinabi ninyo. Pero tingnan niyo kung pahahabain ko pa ang oras ng bukas. Maglalabas din ang opisyal ng Zicheng ng katumbas na pakita ng magandang loob, tama ba? Siyempre. Umaasa rin ang lungsod ng Z na makakakain ng busog ang lahat ng mamamayan. Boss Bay, kung may anumang kahilingan kayo, sabihin lang. Pangalawa, mahigpit na bawal ang pagbebenta muli ng lahat ng biniling sangkap. Kung lalabag sa kondisyong ito, baka sa pagitan namin, maputol na ang transaksyon. Makakaasa kayo, Boss Bay. Kaya naming tiyakin yan. Pangatlo, kailangan ko na ibigay ninyo ang nasa paligid ng lungsod ng Z. Lahat ng datos ng mga mutated na halaman at hayop na alam na ng opisyal. At ang mga tiyak na lokasyon. Kasama ang tuloy-tuloy na real-time na pag-update. Sigurado, ito rin ang gustong makita ng punong tagapagpatupad. Na makita. Ayos, masayang pakikipagtulungan, Boss Bay. Masayang pakikipagtulungan. Punong tagapagpatupad. Pagbalik ko, agad na iayos ang lahat ng Beast Core at Plant Core sa lungsod ng Z. At ayusin ng magkakategorya. Opo, sir. Pero tungkol lang sa 3 dakilang lungsod. Sa dokumentong ipinadala noong nakaraan tungkol sa pagtaas ng isusumiteng kristal. May nakasaad na pwedeng gumamit ng Beast Core at Direct Core laban sa mga karaniwang kristal. Ang usaping ito, itabi muna. Ang mga kristal na sea level pataas. Sobrang taas ng contamination. Talagang hindi pwedeng gawing pinagmumulan ng enerhiya ng mga mutant. Sa halip, makakadagdag pa ito sa paglago ng iba na mas mataas na antas ng mutated na nilalang. Ang biglaang abisong ito mula sa 3 dakilang lungsod ay halatang may kakaiba. Kung gayon ang ibig ninyo, ang ibang border city ay baka walang problema. Pero para sa lungsod ng Z, sa depensa at laki nito, kapag naisumite na, tiyak na magdudulot ito ng hinala sa 3 dakilang lungsod. Masasabing, maibubunyag na hindi namin naiulat ang tungkol sa mga may kakayahan. Ang orihinal na alokasyon ay para sa pagbili ng pagkain. Ang bango naman, ang tagal na mula nang matikman ko ang inihaw na kamote. Huwag puro kain lang. Ang pakiramdam ng pagkalason sa katawan ni Kapitan. Halatang gumaan na ng husto. Mas epektibo pa kaysa sa diluted na antidote shot. Malaki rin ang ibinaba ng hapdi at paso sa katawan ni Kapitan. Bawat grupo, 20 minuto ang palit pahinga. Batay sa listahang ito, ipamahagi ang mga supply. 2 ang base allotment bawat tao. 3 ang mauuna sa mga sugatan. Ano? Totoo ba yan? Alam ko ang katawan ko.
Huwag nang sayangin. Aling grupo ang may pinakamatinding sugat? Ang mga may pulang marka sa bed space na malapit sa pader ay pawang malubhang sugatan. Kayo ang dalawa, magtulungan kayo. Doktor, agad pakainin ang mga malubhang sugatan. Lahat kumilos agad. Opo. Sa lakas na ito, baka matanggal ang panga. Punong opisyal, gusto mo ba akong tapusin agad? Rasyon ito ng mga sugatang naglilingkod. Kunin mo ang kasunod. Hindi ba ito pagkain ng Zong Canting? Ano ang nangyayari? Bakit ang dami ng mga bantay ng lungsod ngayon? Kailangan na naman magbunot ng serbisyo. Ilang araw pa lang ito. Maglabas ng isang mahalagang anunsyo. Nagbukas na ng bagong branch ang Zong Canting sa labas ng pader. Nagbebenta ng iba-ibang ligtas na pagkain. Mas mababa ang presyo kaysa sa opisyal na rasyon sa loob ng lungsod. Mananatiling pareho ang dating palitan sa loob ng lungsod. Pwede ring gamitin ang mga gulay para ipalit sa pera ng lungsod. Alas 9 ng umaga, ang mga gwardiya ng lungsod ay magdadala ng team para buksan ang ligtas na daan. Para masamahan ang mga tao papunta roon. Pwede ng normal na maghatid ng pagkain ang restaurant papasok sa loob ng C-City. Yung inisip kong inihaw na kamote ba yon? Ang galing. Kamusta na ang sitwasyon sa South Wall Defense Line ngayon? Ulat, lahat ng mababang antas na mutated na nilalang ay nalinis na. Ang mga mataas na antas na mutated na nilalang ay pansamantalang napaurong. Kagabi, nagpadala na ng mediko ang pinuno. Ito ang ipinadala niyo kagabi. Para makolekta namin hanggat maaari ang mga bangkay ng mutated na nilalang. Ang mataas na antas na mutated na katawan ay pansamantalang kinuha lang. Tanging malalakas at mga mutated na nilalang lang ang makakahawak nito hanggang dulo. Napakababa ng pinsala ng mga sandatang dinevelop ng 3 dakilang lungsod sa kanila. Totoong ang hirap na hirap kami. Kaya kita ipinatawag dito. Para ayusin ang bagay na ito. Ha? Ito. Wow, napakaganda naman ng gusaling ito. Kahapon, hindi naman ganito. Sa isang gabi lang, naging 2 palapag na maliit na gusali na. Bilisan niyo, pasok na kayo at tingnan. Maligayang pagdating sa Zong Canting. Bukas na ang bagong dining area sa 2 palapag. May stir-fry, stewed dishes, rice at marami pang iba. Pati ang mga robot ko, nakaayos na rin. Pakiusap, sumunod kayo sa akin sa 2 palapag. Mas maluwag at mas presko pa sa 2 palapag kaysa sa ibaba. Tingnan ninyo. Sa likod ay may isang bukirin na nabuksan. Hindi man lang inatake ng mga mutated na nilalang ang mga pananim. Baka si Boss Bai ang nagtanim nito. Mas mahal na ito ng husto kaysa sa ibaba. Kung ganoon, tingnan niyo ang bonus effect na ito. Ligtas laban sa polusyon sa isip. At pwede pang magdagdag ng attack power. Ang tindi nito. Paano kung sabayan natin sa isang table? Hahaha. 4 na tao, 3 putahe. Kung hati-hatiin, mga 20 coins lang bawat isa. Lahat ng gusto kong subukan, ilabas na. Dapat matikman ang bagong mga putahe. Maligayang pagdating at tangkilikin. Ano ang gusto ninyong orderin, mga bisita? Isang order ng 3 fresh delicacies. Isang order ng finely shredded bean curd na stir-fried with meat. Isang order ng garlic-flavored silan flour. At 4 na mangkok ng kanin. Sige po, sandali lang. Agad akong maglalabas ng order para sa inyo, Boss Bai. Pagbalik natin mamaya, mangunguha tayo ng gulay na lason. Ngayon, tiyak nakakain tayo sa 2 palapag. Dapat na may stir-fry. Grabe, gutom na talaga ako ngayon. Hindi ko alam kung may lamesa pa kaya tayo ngayon. Nakasalba si Boss. Buti na lang, kagabi pa ako nakatanggap ng malaking order mula sa opisyal. Diretsong nakaangat pa ang restaurant. Ngayon, babawi ako ng doble. Narito na ang in-order ninyo. Ano ito? Bakit hindi chopsticks? 2 maliit na patpat. Ito ay sipit. Espesyal na kagamitan ito ng bayan ni Boss. Tagumpay ako. Ang bango ng putahe na ito. Mas masarap pa kaysa sa kahit anong natikman ko noon. Mga gwardiya ng lungsod. Bakit ang dami na naman ng mga tao? Huwag sabihing magsasara sila ng tindahan. Tigilan niyo ang pagkain. Dumating na ang opisyal ng depensa ng lungsod. Ano ba ang nangyayari rito? Anong sitwasyon ito? Hindi kami nandito para magsara ng tindahan. Naalala ko na. Nahuli ako sa paglabas ng lungsod ngayon. Paglabas ko, parang may narinig akong anunsyo sa plaza. May sinabi raw tungkol sa pagbubukas ng ruta. Nagpapahatid ba sila sa Zong Canting o ano? Mukhang opisyal na organisasyon ang nagbukas ng daan. Huwag kang matakot, pasok lang kayo. Ligtas na ligtas dito sa loob ng maliwanag na ilaw. Walang nakakalason na singaw. Kaya ring labanan ang mga mutante. Kung may kristal na lason ng mutante sa katawan niyong lahat, pwede rin kayong magtungo roon at ipalit sa pera.
Pagkatapos ninyong makuha ang bayad, pasok na kayo sa tindahan para tikman ang mga bagong putahe. Boss, may bagong order. Dagdagan pa ng 2 servings ng bawang at kuliplor. Isang order ng halo-halo sa lupa at sariwang isda. Isang serving ng ginisang tuyong tokwa at karne. May isa pang order ng nilagang baboy. At isang serving ng nilagang gulay. Ginagawa na. Sa harap ni Tai Chui, ikaw na ang bahala sa lahat. Tinatanggap ko ang utos at sisiguraduhing matapos ang gawain. Naabala kayo ng boss bye. Tamang-tama ang dating mo. Handa na ang lahat. Kabuuan ay 38,000 at siyam orange coins. Pwede niyong at-check ang dami ayon sa order. Tama lahat ng bilang at uri, mahal na opisyal. Engan. Ang dami palang naipapalit, 5,354 piraso. Napakarami nang nabili sa Zong Canting. Pero 3,800 at siyam coins lang ang nagastos. Mahal na opisyal. Ang malaking denomination na papel na pera na ito ay halos hindi umiikot sa mga karaniwang tao. Sa pagitan lang ito ng mga pangunahing lungsod. Ginagamit lang ito sa opisyal na pagtutuos. Boss Bay. Ang papel na perang kinuha lang namin mula sa coin box. Pwede ba itong gamitin ng normal sa tindahan bilang pambayad? Siyempre. Magandang balita yan. May napakarami pang mga produktong dagat na hindi pa namin nakikita. Nadagdagan pa ng 9 na tusok na buto. 5 mataas na buto. Maglagay ng lihim na gawain at makipagnegosyo sa mga opisyal. Umabot ang halagang ipinagpalit sa 5,000. Natapos na ang isang round ng reward draw. Sa wakas makakadraw na ulit ako. Tingnan natin kung ano ang magandang bagay na lalabas. Pwede na rin. Buong araw akong nakatayo at abala. Talagang kailangan kong magpahinga ng maayos. Special na reward draw para sa mga piling premyo. Isang beses. Piliin ang reward draw at mag-draw ulit. Hindi ako naniniwalang hindi pa. 2 beses na sunod-sunod at puro basag pa rin. Ganap na otomatikong robot na pampatuyo at pambawas ng halumigmig. Napaka-praktikal nito. Sabi ko naman, hindi pwedeng. 2 beses na sunod-sunod akong nadismaya. Nirerespeto naming boss, magandang araw po. Ako ang ganap na otomatikong robot na kusinero. Ikinagagalak ko pong paglingkuran kayo. Uy, may bagong kasamahan na pala. Yelan, isipin ko nga. Ikaw na lang ang tawagin kong Gangju mula ngayon. Si Gangju ay nakapwesto na. Handa sa anumang utos. Ito si Tai Chui. Siya ang mamamahala sa pagtanggap ng bisita sa harap at paglilinis ng mga mesa. Magtulungan kayo mula ngayon. Hati-hatiin ang trabaho at ayusin ang mga gawain. Kapag may kailangan kayo sa hinaharap, sana alagaan din niyo kami. Pakigabayan din niyo ng marami si Tai Chui. Sige na, Gangju. Ituturo ko sa iyo ang mga putahe ng restoran na maaaring kopyahin. Engan. Maghanda na ng mga supply. 3 kaldero ng big batch dish. Ground pork, century egg, at tokwa stir fry. Bawang at romanesco, tig 20 serving. Ang lahat ng braised dishes ay lutuin base sa kasalukuyang inventory. 2 malaking kahon ng adobong labanos, pampalasa, at gulay na atsara. Natatanggap ang tinatayang oras na 3 oras. Walang usad, Tai Chui. Manatili ka rito at tumulong sa paghakot. Natanggap ang kumpirmasyon ng pakikipagtulungan. Naitapos na ni Gangju ang paghahanda ng mga sangkap. Katatapos ko lang maghanda ng mga gulay. Lalabas muna ako para mag-asikaso ng iba pang mga bagay at babalik din agad. Kung tama ang impormasyong galing sa opisyal. Sili na may halong perila at maliit na mais. Ilipat lahat ng sangkap at timpla sa silangan. Kung ganoon, sa silangan tayo. Umalis na. Sige, sunod. Narito na ang mahalagang ulam ngayon. Ano ito? Banggain mo nga at subukan. Pitik. Nakailabas ka na sa saklaw ng ligtas na sona ng opisyal ng lungsod ng Z. Alam ko na, huwag mo nang ulit-ulitin. Antas na halimaw, hindi masama ang swerte mo ah. Gusto mo pang tumakbo? Ding-ding-ding, natukoy ng system na sobra ang bilis ng kasalukuyan mong takbo. Lumabis ka sa speed limit. Tumahimik ka, nakakairita. Mamatay ka na, maanghang na kuneho. Hilahin ang karne ng kuneho at braised na paa ng kuneho. Anong nangyayari? Bigla na lang akong tinambangan. Hintayin mo ako. Pupunta ako riyan para dakpin ka. Kapag naayos ito, makakauwi na akong huminga ulit ng maluwag. Hindi ba kakakain mo lang? Loke, dapat ayusin mo muna ang sarili mo. Kayo pala, mga patago. Kailangang bumalik muna sa lungsod. May 2 pa kaming mababang antas na mutated na halimaw. Gawain sa paglilinis. Hindi tama ang sitwasyon. Ang antas na mutated na halimaw na ito, hindi dapat ganito kahina. Masyado nang marupok ang puno nitong katawan. Halos puro hungkag ang loob. Ang tunay nitong core. Baka matagal na iyong naubos ng isa pang uri ng parasitikong halaman. Lubos na nitong sinipsip. Ang pulang lilabang ito ay antas. Ha?
Kapitan, mag-ingat po kayo, malaking baging ang papalapit mula sa kaliwa. Laban ito sa antas na halimaw. Hindi nakakayanin ng kalasag ko ng matagal. Huwag kang lumipad ng masyadong mataas. Kapag masyado kang halata sa langit. Ikaw ang magiging target. Wala pa bang ekstrang sandata? Halos bumigay na ang sisidlan ko, hindi ko na kayang saluhin pa. Kung magpapatuloy pa ito, hindi pwede, walang katapusan ang mga baging. Hindi talaga matatapos ang paghiwa. Ano pa ang magagawa? Hindi natin pwedeng ilibing lahat dito. Talagang bawal. Bawal manghuli ng antas na halimaw ng basta-basta. Ang mutated na halimaw kong kuneho. Anumang antas, pareho lang. Kapag nasagupa ako, siguradong mamamatay. Sa wakas, nahuli rin kita. Ubo-ubo. Boss Bay. Si Boss Bay. Si Boss Bay ang sumagip sa amin. Antas na core. Laman ng tupa na mula sa halimaw. Karne ng kuneho na may sili. Kumita na, makakauwi na tayo. Boss Bay, hindi mo na ba ako nakikilala? Ako si Luke. Ito na ba ang Boss Bay na sinasabi nyo? Ang galing. Bumalik na ang boss. Nahirapan ka, boss. Natapos na ng maayos ang lahat ng paghahanda ng mga putahe sa loob ng tindahan. Maligayang pagbabalik, boss. Nahirapan kayong dalawa. Maaga tayong pumasok sa rest chamber para magpahinga ngayong gabi. Bukas, regular na ulit ang operasyon. Opo, boss. Pagkatapos magtanim at magpasibol. Hindi na ayos ng maigi ang pag-aalaga. Mukhang kailangan ng ayusin ang plano sa pagtatanim at pag-aalaga. Hindi naman talaga kulang ang bigas at mais. Pwede namang magtanim muna ng iba. Sa mga exchange supplies, wala pa akong nakitang ganoon. Wala ring lumabas na maliit na trigo. Ngayon ay mga ligaw na halimaw ng maliit na trigo. Kung gusto mong gumawa ng noodles, manto, cake at iba pang pagkaing harina, kailangan talaga ng maliit na trigo. Sa mga halaman, sapat na ang libreng pagdidilig ng system para tumubo. Sa mga hayop masyadong abala. Kailangan ng tuloy-tuloy na pakain. Regular na pag-aalaga. Mas mataas ang gastos. Itlog na lang muna ang alagaan, saka na ang iba. Hay! Sa wakas, naitayo na rin ang breeding area. Mga pagkakataon para sa trigger at hidden achievement. Ang magpatakbo ng farm. At magkaroon ng sariling mga halaman at hayop. Premyo, isang beses na special card kitchen draw. Sa special card kitchen, puro magagandang bagay ang pwede mong makuha. Binabati ka sa pagkakuha ng upgrade package para sa 3-wheeler. Kapag nag-level up, automatikong nagkakabisa. Mula ngayon, kapag lumalabas para mangaso. Hindi mo na kailangang mag-alala na hindi magkakasya ang imbakan. Ang mga gumagapang namutan sa gabi ay biglang dumami ng husto. Hindi kayang takpan ng suporta ng aming puwersa sa apoy. Napakababa ng tsansa ng pagkakamali. Ngayon palang subukan ang awakening plan. Masyadong delikado. Sinabi ninyo, pinuno, na ang pinakamadaling maputol ay ang mga may kapangyarihan. Ang sandali ng paggising ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Pinuno, wala kaming oras para dahan-dahan pang sumubok. Nakahigpit na ang mga rekurso sa depensa ng lungsod. Personal ko itong hinihiling. Ganap itong mula sa sarili kong kagustuhan. Pakiusap, timbangin nyo. Hindi ko alam kung may kapalit ba ang pagkatalo. Kapag nabigo, hindi lang hindi ka magigising. Malaki ang posibilidad na masakop ka ng mutant. Nauunawaan ko, pinuno. Akuin ko ang buong pananagutan sa lahat ng ginawa ko. Pakiusapan niyo akong pagkatiwalaan. Huwag niyong pilitin. Kapag hindi na namin kaya, agad na magpadala ng signal para humingi ng saklolo. Opo, pinuno. Lahat maghanda. Fire team sa pwesto. Laging handa sa suporta ng apoy. Ito na ang isang may level na mutant na nilalang. Lahat panindigan nyo. Magpakatatag kayo. Buhayin ang diwa ninyo. Ang safety rope ng team leader ay mabigat. Putulin ito rito. Agad na paikliin ang lubid. Anong klaseng lubid ang naputol? Hindi na makita ang team leader. Kahit na dito na siya mamatay ngayon. Ihahatak ko pa rin kayo para maging pangsuporta ko. Sa south wall, tumagal ka pa ng kaunti. Mamamatay man ako, sulit pa rin. Ha? Hanggat buhay pa ako. Hindi ako urong kahit kalahating hakbang. Sa diksyonaryo ko, mga rosas. Walang salitang atrasan kailanman. Huwag ninyong itapat ang tingin sa higanteng halimaw na si Didi. Napakalakas ng mental interference ng mga mata niya. Lahat, yuko agad at ipikit ang mga mata. Ah! May tao doon. Inday!
Balaan ang lahat. Suportahan ng buong lakas. Epekto yan ng bitawan ni Luneng. Kapag inatake, may halos 2% na tsansang makaiwas ng lubos. Buti na lang at hindi siya nasaktan, senior official. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa inyo. Napakasinsero mo. Nagbukas ka ng bagong landas para sa lahat ng tao. Hindi ko alam kung anong bagong sitwasyon na naman ang darating bukas. 24 na oras na lang bago dumating ang tag-ulan. Kukunin ba ang takdang misyon para sa tag-ulan? Espesyal na nakatala ang gantimpala at napakalaki. Magagawa nitong ang sistema ng pinto. Ay magbigay ng gantimpalang talagang hindi basta-basta. 10,000 halaga ng kita. Pagtanggap ng hanggang 1,000 tao. Parang wala pang 1,000 tao sa buong Zicheng. Hindi ba't kapag dumating ang tag-ulan sa loob lang ng isang kisap mata? Maaari nang tumanggap ang restaurant ng mga customer mula sa labas ng Zicheng. Wow, nasa harap na pala ng restaurant si Boss Bai ngayon. Magandang umaga po, boss. Magandang umaga. Dinagdagan na naman ang restaurant. Mas marami na ang upuan kaysa dati. Ay, ang sarap umupo rito. Boss, hindi po ba kayo komportable? Mukhang hindi maganda ang hitsuran nyo. Ayos lang. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Na pala. Bihira lang makakita ng batang kasing edad mo rito. Naman. Mula nang magsimula ang 2nd taon ng kalamidad. Wala na halos lalaki man o babae, matanda man o bata. Tayong mga tao ay matagal nang nawalan ng kakayahang magkaanak. Mas lalong bihira nang makakita ng mga bata. Lahat ay nawalan na ng kakayahang magkaanak. 2 taon na mula nang magkaaberya ang kalamidad at gulo na ang mundo. Kung ano-anong chismis ang kumalat kung saan-saan. May nagsasabing galit daw sa langit ang unyon. Kaya nagbagsak ito ng parusa at pinutol ang kinabukasan ng sangkatauhan. Iba't ibang hukbong rebeldeng nagsibangon sa iba't ibang lugar. Na nagkukunwaring bandila ng pakikidigma upang mag-alsa. Pero sa huli lahat din ay naglaho. Kahit 2nd o 3rd taon pa ng kalamidad, ganun pa rin siguro. Gumawa ang pamahalaan ng itim na trigo. At ipinamahagi ito bilang pangunahing pagkain ng lahat. Pagkatapos nyon may lumabas na balita. Na may isang taong nagising sa 3 dakilang lungsod. At may natatanging kakayahang magdalang tao at makapagsilang ng bagong buhay. Sa totoo lang, mahirap na nga mabuhay ang sarili mo. Sino pa ba ang may lakas ng loob na isipin ang tungkol sa susunod na henerasyon? Sa dami ng taon na ito, wala pa talaga akong nakitang isang bagong silang na bata. Hindi ba't sinabi na ng mga otoridad? Lahat ng bagong silang ay inilipat at inalagaan sa lungsod ng Xiwu. Mga espesyalista. Ganun nga ang sabi. Ni sa Zicheng na, bihira na kaming makalabas. Wala ring nakakita ng personal. Bahala na. Ang paglitaw ng kakayahang magkaanak. At ang pagkakagawa ng itim na trigo ay sabay na nangyari sa 1 taon. Hindi maiwasang napakagandang pagkakatugma. Boss Bai, nakabalik na ako. Natapos nang mas maaga ang serbisyo ko sa Blackfield. Ang ganda naman at napaaga. Sa wakas, hindi na kailangang mangamba ng todo. Nagbago na ang patakaran sa Blackfield. Basta maubos mo lang lahat ng itim na trigo na nakatalaga sa iyo roon. Maaaring matapos na ang serbisyo at makaalis ka. Talagang may kinalaman iyon sa restaurant. Ang pagkain ng restaurant ay hindi lang pampabusog ng tiyan. Ito rin. Nakakaalis pa rin ng lason. Opisyal. Siyempre, di na kailangang magtanim pa ng napakaraming black iron wet. Basta may sapat na itabi para sa ipapasa sa 3 dakilang lungsod, okay na. Nga pala, nasaan si Kapitan Chu? Alam niyang bumalik ka, mas matutuwa siya. Bumalik na ako kagabi. Sobrang saya niya. Ngayong umaga, sa bulletin board sa plaza. Nakapaskil. Ang anunsyo na mag-recruit ang Dark Star at Red Flag Association ng mga may kakayahan. Dinala niya muna ang maliit na grupo niya para mag-imbestiga. Sabi niya, mamaya na lang siya pupunta sa restaurant. Ha? Anong nangyayari? Nagre-recruit ng mga may kakayahan. Nag-aalaga sila ng mga mutante, ha? Hindi ba kailangang a-report sa 3 dakilang lungsod ang mga mutante? Ang mga bantay ng lungsod na ito. Pwede bang ipaskil sa bulletin board ang ganitong klase ng impormasyon? Bawal siguro, di ba? Bakit hindi nila punitin? Nandyan lang naman ang mga bantay ng lungsod, di ba? Nagpapadala ng abiso ang mga mutante. Naiisip ko ngang magtanong. Pag-recruit ng mga mutante. Ibig bang sabihin? May mga mutante na ang Dark Star at Red Flag Association. Hey. Hindi pwedeng sabihin ito. Una ang reforma sa Blackfield. Tapos ang pagsasanay ng mga may kakayahan. Ang epekto ng Zong Canting sa lungsod ng Z. Ganito na ba kalaki? Binawasan ang bilang ng mga itinalaga sa serbisyo. Ang plano ng paggising at pagpapalakas ng South Wall Special Action Team. Umiusad din ng maayos, ayon sa plano.
Maayos na nailatag ang plano ng pangangalap ng Dark Star at Red Flag Association. Ang misyon ng paglilinis sa mga mutated monster sa labas ng North Wall. Wala nang madiskubre ang Zong Canting. Wala nang tigil ang mga meeting, maliliit man o malalaki. Wala ni isang maayos na tulog. Pag nakuha na natin ang mga nakareserbang supply na ito, makakapahinga na rin tayo ng maayos ngayong gabi. Ang laki ng effort ni Boss Bai sa pagpapatayo ng siluman na ito. Para pampasilong sa araw sa maghapon, ano? Hindi para sa araw. Para sa ulan. Ang pagkain in order na ng mga customer. Nakapak na lahat ng maaga. Nasa mga bakanting mesa na sa loob ng tindahan. Pumasok na lang kayo at bilangin sa kakunin ang kapalit. Anong ulan? Ulan bukas. Paano nangyari ito? Nauna ng isang buong buwan. Narinig mo ba? Sabi, nauna raw. Mukhang kailangan nating magmadali. Nabilang na ng opisyal lahat. Pwede na tayong bumalik. Sandali lang kayo. May kailangan akong sabihin kay Boss Bai. Nabalitaan ko na kaya ninyong solusyonan ang mga A-rank na mutated na nilalang. Ginoong tagapagpatupad. Kung may sasabihin kayo, sabihin na lang ng direkta. Maaari ba namin kayong kunin para tumulong sa pagtatanggol? Kung sumiklab ang tag-ulan, at dumating ang mataas na antas na bugso ng mga mutante. Babala. Babala, ang kapakanan ng restaurant ay banal at hindi pwedeng lapastanganin. Hindi tumatanggap ang may-ari ng tindahan ng panlabas na pagkuha. Para sa ibang panig na trabaho. Pasensya na, isa lang akong may-ari ng restaurant. Sa tag-ulan, normal lang ang operasyon ng tindahan namin. Hindi kami tumatanggap ng iba pang utos. Kung may sumulpot na mataas na antas na banta sa paligid ng restaurant, hindi kami babalik sa loob para magnegosyo. Maaari pa ba naming dalhin ang mga tao rito para kumain sa restaurant? Paunawa ng restaurant. Ang mga kumakain sa loob ng saklaw ng restaurant na ito ay lubos na ligtas. Salamat sa tapat niyong pag-uulat. Tayo na. Agad na ipatawag ang lahat ng pinuno ng mga unit ng depensa ng lungsod. Emergency meeting. Ay. Pulang hudyat. Hindi ba iyan ang hudyat ng tag-ulan? Paano naman nangyari yan? Isang buwan pa ang layo bago ang dating simula ng tag-ulan noong nakaraang taon. Mas dumadami ang mga mutan sa labas ng lungsod kamakailan. Ngayon, napaaga na naman ng walang sabi ang tag-ulan. Baka mauulit na naman ang sakunang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Yehey! Huwag kang magsalita ng ganyan kalokohang hula. Hindi naging madali ang makaabot hanggang ngayon. Huwag niyong isumpa ang lahat. Taon-taon, nagpapadala ang 3 dakilang lungsod ng mga opisyal na pangkat ng may kakaibang kakayahan. Para linisin ang mga mutan sa labas ng lungsod. Pero ngayong taon, hanggang ngayon, wala pa kaming nakikitang kahit anino nila. Hindi ba mga may kakayahan sina Zuxu ng Dark Star? Hindi rin naman sila mahina. Pero hindi pa rin sila kasing husay ng opisyal na pangkat ng mga may kakayahan ng 3 dakilang lungsod. Ang hirap ipunin ng isang araw na kita sa City Coins. Kapag nagsimula ang tag-ulan. Kapag pumalpak, baka ipadala na naman tayo para magpatrol at pumatay ng mga lamok. Salitan lang naman yan. Isang araw lang naman ang bantay ng bawat isa. Tiis lang, lilipas din yan. Madaling sabihin yan. Iba ang mga mutant na lamok sa karaniwang insekto. Kapag nakagat ka nila, hindi biro iyon. Hindi pa ninyo nakikita ang dambuhalang mutant na lamok. Kasing kapal ng hinlalaki ang sumot nito. Isang saksak lang, halos wala ka ng pag-asa. Walang silbi ang kahit kaunting pampaalis ng lason. Ibig sabihin, hindi pa kayo nakakapunta sa ikalawang palapag ng Zong Canting. Ano naman sa ikalawang palapag? Broccoli na may bawang. Sa loob ng 1 oras matapos kainin ito. Para sa lahat ng mutant na nilalang na hindi insekto. May epekto itong pampalayas. May ginisang karne at hiniwang flat beans din. Pagkalipas ng 24 oras matapos kainin. Bababa agad ng 50% ang tsansang maimpeksyon ang sugat. Lahat iyan ay mga putahe sa ikalawang palapag ha. Hindi ko inakala. Ang kabisado mo rin pala ng husto ang mga putahe ng restaurant at ang mga epekto nito. At sa tag-ulan, malamig at mahalumigmig pa. Naninigas ang katawan ng tao sa lamig. Hindi mapipigilan ng mataas mong pader ang paglipad at pagpasok nila. Mga mutant na lamok. Kagat ng lamok. Pagkabutas at pagnana ng sugat. May lason pa rin ito sa bawat tag-ulan. Siyempre, may gana pa akong magbiro gaya ngayon. Iba na ngayong taon. May Zong Canting na. Parang mas kampante na ang loob ko. Bakit may bakas ng daliri ang A-grade na tanglad? O hindi pa na-update ang datos? O paparating na ang tag-ulan? Sobrang bilis lumago ang mga halaman. Sige, mag-ani tayo ng isang bagsakan. Boss. Natapos na ang lahat ng karaniwang paghahanda at gawain sa kusina ngayon. Katapos lang nating magtipon. May mga bagong putahe ang restaurant bukas. Ituturo ko na ngayon sa inyo kung paano ito gawin.
Simulan na ang trabaho. Ang labanos at kabuting may lasa ng alimango ay nakakapagpalamig sa katawan. Mas mainam ang luya at danggi para i-balance. Ang yam at kastanyas ay mabuti sa panunaw. Ang morel mushroom ay pampalasa ng linamnam. Natutunan mo na ba? Saan ang krisantemo, goji, luya at pulang datiles? Saan ang mint at tanglad? Sabaw ng tupa at sabaw ng kabute. Naitala na ang lahat. Sunod, ipasa na natin kay Tai Chui. Sa ganito, maihihiwalay na ang mga uri ng sangkap. Magdadagdag ang restaurant ng seksyon para sa maanghang na hotpot skewers. Mas malaki na kayo ng pwesto para sa maanghang na hotpot skewers. Hindi na kailangang laging maghintay hanggang mapagod ang bisita. Ang kanang bahagi ay para ilagay ang mga ulam na pwedeng kuhanin ng sarili. Mas marami ring bisita ang kayang upuan kapag nakaayos ang mahahabang upuan. Mas gumaganda rin ang daloy ng mga tao. Boss, tinulungan na ni Tai Chui na hugasan ang mga tupa at mga halo-halo. May hiwalay pang nakaayos na mga inumin at saa. Ang astig nga may dating pa. Ilagay ang sabaw ng tupa, kabute at kabute sa gitna. Sa pangunahing tindahan, may kape na may sunflower, goji berries, luya at pulang petsa. Saan na may mint at lemongrass? Ilagay na lang iyan sa loob ng lugar ng tindahan. Sa kaliwa, maglagay din ng kahon para sa bayad. Tandaan mong ipakilala ito sa mga bisita. Pareho namang pwedeng gamitin ang mga kahon ng bayad sa magkabilang panig. Sisiguraduhin kong matatapos ang gawain. Tungkol sa libreng card na ito, pwede itong ipalit ng libre sa kahit anong isang item. Para sa mga item ng system na na-unlock na, kahit alin. Na item. Boss. Pwede mo bang ulitin kung anong posisyon na ako ngayon? Haha, panglinya. Haha. Oh. 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 Ye. Tai Chui. Haha. Ang mga esper na mula sa Dark Star at Red Flag Association ay pupunta sa Hilaga, Silangan at Kanlurang Pader para suportahan ang paglalagay ng mga esper na magbabantay sa tarangkahan ng lungsod. Maghintay na lang hanggang makabalik si Giz para masiguro natin. Lahat ng miyembro ng mga panlabas na koponan makipagtulungan ng buo. Opo. Bagamat pansamantala nang hindi makontak ang iba pang mga bayang nasa pader. Nakaayos pa rin ang mga espesyal na tauhan na bantayan ang mga communication point. Huwag tigilan ang pagpapadala ng signal palabas. Hindi pwedeng isuko kahit katiting na pag-asa. Opo. Kapag dumating ang panahon ng buhay at kamatayang labanan laban sa halimaw, dapat panatilihin ang pader ng lungsod. Kahit anong kapalit. Magdagdag pa ng mga tauhan. Bantayan ng mabuti ang daan papunta sa Zong Canting. Kung ang lahat ng maliliit na grupo at organisasyon ay lilipat papunta sa Zong Canting. Rosa. Ang pag-atras sa pamumuno ay nasa ganap mong responsibilidad. Hepe, ikaw naman. Kung talagang umabot sa puntong iyon, makikisama ako sa Zicheng hanggang wakas. Hip. Kagalang-galang na opisyal. Bumalik na si GC. Papasukin mo siya. Para alamin kung kumusta ang sitwasyon. Ulat, Hepe. Ang pinakabagong ulat sa lahat ng binagong nilalang. Mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa tinantya. Iyong mga naitaboy ay nilamon at pinagsanib ng iba pang mga halimaw. Sa simula, may hinala rin ang mga tauhan. Mga binagong nilalang na biglang lumakas ang antas. Para bang bigla na lang silang naglaho. Tungkol sa pagkawala na ito. Kapareho ito ng nauna ng inilarawan ng Safe Organization. Gaya ng nangyari sa sitwasyon matapos kumilos ang Boss Bai. Hip. Ang ibig mong sabihin ng Boss Bai ay hindi na niya kami tutulungan na magpatatag. Napakalakas talaga ni Boss Bai. Hindi siguradong tutulungan niya tayo sa pagkakataong ito. Marahil kailangan lang niya. O baka tayo ang dapat magpasalamat. Ang pangangailangan ni Boss Bai ay maaaring pabor din sa atin. Buti na lang at may Boss Bai na ganyan. Baka napakaswerte na rin natin. Kasama ang bagong ulat ni GC. Kailangan nating ayusin muli ang paraan ng pagtugon. Naiintindihan ko.